Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Si Mary, 23 taong gulang ay isang ulila at mahirap. Dalawa ang trabaho niya dahil gusto niyang makapagtapos ng bachelor's degree para mapabuti ang kanyang buhay. Sobrang binuod si Mary nang lokohin siya ng kanyang kasintahan na 5 taon na niyang kasama. Nagpakalaking siya at nagising na lamang kinaumagahan na walang damit sa tabi ng isang lalaki na wala ring damit, ang tito ng kanyang ex. Si Gabriel da Costa, 45 taong gulang, ay isang transportation mogul sa 5 bansa. Tinalabi ng isa sa mga pinakahangahangang binata sa kapital, pati na rin sa mga karatig bansa. Maraming mga kababaihan ang nagnanais makasama siya, ngunit nanatili siyang walang asawa sa loob na maraming taon. Dahil alam niyang matagal nang niloloko ng kanyang pamangkin si Mary, naawa siya rito at dinala niya ito sa kanyang apartment nung ito ay lasing. Ano kaya ang mangyayari pagkatapos ng gabing ito? Magiging isang panandaliang gabi o one-night stand lamang ba ito o magpapatuloy ang kanilang relasyon pagkatapos niyon? Ang ingay ng alarm clock ay tila martilyo na pumupukpok sa nagpapakasakit ng ulo ni Mary. Dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata, ngunit ang pamilyar na kisame ng kanyang maliit at siksikang boarding house ay hindi niya nakita. Sa halip, isang napakalawak, marangya at amoy mamahaling silid ang tumambad sa kanya. Ang higaan ay sobrang lambot, malayo sa manipis na foam na nakasanayan niya. Agad na bumangon si Mary, ngunit doon lang niya napagtantong isang nakakangambang katotohanan. Wala siyang suot na kahit anong damit sa ilalim ng kumot. Diyos ko, bulong niya habang unti-unting nagbabalik ang mga piraso ng alaala kagabi. Ang ex niyang si Mark, ang 5 taon nilang relasyon, ang masakit na tagpong nahuli niya itong may kalong na ibang babae sa mismong kama nito. Ang sunod-sunod na baso ng alak na nilunok niya para lang makalimot. Nataranta si Mary at ang mas larong nagpaputla sa kanya ay nang maramdaman niyang may gumalaw sa kabilang bahagi ng dambuhalang kama. Tinihit niya ang kanyang ulo at halos mapatigil ang tibok ng kanyang puso. Isang lalaki, maskuladong likod, may ilang bakas ng kulay pilak na buhok sa gilid ng ulo na nagpapakita ng kanyang edad, ngunit taglay ang isang mukhang tila ipininta sa sobrang perpekto. Si Gabriel da Costa, ang tito ni Mark, ang bilyonaryong transportation mogul na madalas niyang makita sa mga balita at dyaryo, ang lalaking tinitingala ng buong kapital. Gising ka na pala. Isang malalim at baritonong boses ang pumunit sa katahimikan. Bumangon si Gabriel, hubad ang matipunong katawan. Ngunit kalmado ang mga mata. Anong ginawa mo sa akin? Nanginginig ang boses ni Mary. Mahigpit na nakayakap ang kumot sa kanyang katawan habang umaatras hanggang sa dulo ng kama. Nasaan ang mga damit ko? Bakit ako nandito? Huminga na malalim si Gabriel at sumandal sa headboard ng kama. Walang bakas ng mali siya sa kanyang mukha. Mary, kalma. Seryosong saan nito? Walang nangyari sa atin, pakiusap. Ibaba mo ang depensa mo. Paano ako magpapakalma? Nagising ako kasama ka ng walang damit. Alam kong makapangyarihan ka, Mr. Da Costa, pero wala kang karapatang nagsuka ka kagabi, Mary. Putol ni Gabriel sa kanyang sinasabi. Ang boses nananatiling mahinahon ngunit may otoridad. Sa kotse ko at sa mismong damit na suot mo. Dinala kita dito sa apartment ko dahil wala ka sa sarili mo at hindi mo na masabi kung saan ka nakatira. Pinalaban ko sa kasambahay ang mga damit mo dahil hindi mo pwedeng isuot yon habang natutulog at para sa kaalaman mo, may hiwalay akong kumot at natulog ako sa ibabaw ng sapin. Hindi kita hinawakan? Natigilan si Mary. Tiningnan niya ang mga mata ni Gabriel. Walang bahid ng pagsisinungaling sa mga ito. Puro seryosong katotohanan at awa. Bakit niya ito ginagawa? Tila nawala ng lakas sa tanong ni Mary. Unti-unti bumababa ang galit at napapalitan ng labis na hiya at sakit. Pamangkin niyo si Mark, dapat kinakapihan niyo siya? Tumayo si Gabriel. Nagsuot na isang marangyang silk robe at tumarap sa bintana na nakatanaw sa naglalakihang mga gusali ng kapital. Dahil alam kong matagal ka nang niloloko ng pamangkin ko, sagot ni Gabriel. Lumingon siya kay Mary nang may mabigat na tingin.
Nakita ko kung paano kang magpakasipag. 2 trabaho sa umaga at gabi. Nag-aaral sa kolehiyo, walang pamilyang matatakbuhan. Hindi mo hakot ang ganong klaseng kataksilan, Mary. Naglakad si Gabriel patungo sa isang bedside table. Kinuha niyang isang makintab na black credit card at inilabag ito sa harap ni Mary. Gamitin mo yan. Bumili ka ng bagong damit o kahit anong kailangan mo. Ituring mo itong paunang bayad sa abalang idinulot ng pamilya ko sa buhay mo. Tinitigan ni Mary ang card. Isang swipe lang nito, alam niya, mababayaran na lahat ng utang niya sa tuition. Ngunit dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang tingin kay Gabriel. Taglay ang natitirang dignidad na meron siya bilang isang ulila at mahirap na babae. Salamat sa pagligtas sa akin kagabi, Mr. Da Costa. At salamat sa pagiging gabi ng katotohanan na hindi mo ko pinagsamantalahan, wika ni Mary, habang pinipigilan ang pag-agos ng kanyang luha. Pero hindi ko matatanggap ang card ninyo. Mahirap lang ako pero hindi ko binibenta ang prinsipyo ko kapalit ng pera ng mga Da Costa. Bakas ang pagkagulat sa mukha ng milyonaryo. Sa loob ng maraming taon, sanay si Gabriel na lahat ng babae lumuluhod para lang sa pera o pansin niya. Ngunit ang babae sa harap niya ngayon, basa ang mga pisngi, walang kahit anong yaman, ay may tinatagong tapang at dignidad na ngayon lang niya nakita sa buong buhay niya. Doon, sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ng kakaibang pintig sa puso ang 45 taong gulang na mogol para sa 23 taong gulang na dalaga. Bitbit ang isang paper bag na naglalaman ng kanyang nilabang damit na pinatuyo ng kasambahay ni Gabriel. Naglakad si Mary pabalik sa boarding house. Ang bawat hakbang niya mabigat. Iniwan niya na ang credit card ni Gabriel, ngunit ang mga salita ng bilyonaryo tila umuukit sa kanyang isipan. Sa gitna ng sakit ng kataksilan, may isang estrangherong nagmamalasakit sa kanya. Ngunit alam ni Mary na kailangan niyang harapin ang realidad. Kailangan niyang kunin ang mga natitira niyang gamit sa kwartong inuupahan nila ni Mark. 5 taon. 5 taon niyang tiniis ang puyat, pagod at gutom. Nagtatrabaho sa isang fast food chain sa umaga at call center sa gabi para lang matulungan din si Mark sa mga gastusin nito sa pag-aakala na may kinabukasan silang dalawa. Pagkabukas niya ng pinto ng maliit na silid, sumalubong sa kanyang amoy ng pabango ng babae at hindi sa kanyang amoy na yon. Oh, nandito na pala ang reyna ng kadramahan. Isang mapang-asar na boses ang narinig niya, si Mark. Nakaupo sa gilid ng kama habang sa tabi nito ay ang babaeng nahuli niya kagabi, si Chloe. Isang mayamang kaklase nila sa universidad na kilalang mayaman at sunod sa moda. Anong ginagawa mo rito, Mary? Akala ko ba nagpapakalunod ka na sa alak kagabi matapos mong mag-eskandalo? Singhal ni Mark, walang bakas ng pagsisisi sa mukha. Naparito ako para kunin ang mga gamit ko, Mark. Malamig na sagot ni Mary, pinipilit na huwag manginig ang boses. Tapos na tayo at hindi ko na gustong makikita pa ang mukha mo. Tumawa ng malakas si Mark, isang tawang puno ng pangmamaliit. Matatapos tayo kung kailan ko gusto, Mary, at saka tingnan mo nga ang sarili mo, saan ka pupunta? Ulila ka na, mahirap, walang pamilya, sinong tatanggap sa'yo? Buong akala mo naman may mararating ka sa mga part-time jobs mo. Huwag mo siyang pagsabihan ng ganyan, babe. Sumabat si Chloe nang may mapanuyang tingin kay Mary. Baka mamaya sa gilid ng daan na yan matulog. Mukha naman siyang basahan bagay lang sa kanyang sahig. Sumigip ang dibdib ni Mary. Ang mga luhang pinipigilan niya unti-unti nagbabad siya. Masakit na lokohin, pero mas masakit na tapakan ang iyong pagkatao ng taong minahal mo ng buong buo. Mahirap ako, Mark. Ulila ako pero kailanman. Hindi ko pinulit ang dangal ko para lang sa karangyaan. Mariing sabi ni Mary habang mabilis sinisilid ang kanyang mga libro at iilang bentahe ng damit sa isang lumang backpack. Dangal? Saan ka ba natulog kagabi, ha? Baka naman nagbenta ka na rin ng katawan sa kung sino-sino para lang may pambayad sa tuition mo. Sigaw ni Mark, sabay hablot sa backpack ni Mary at tinapon ang mga gamit ito sa sahig. Nagkalat ang mga libro at papel ng dalaga. Huwag mong itulad lahat ng tao sa iyo, Mark. Hiyaw ni Mary. Tuluyan nang umiyak sa galit at dusa habang nakaluhod sa sahig para pulutin ang kanyang mga libro. Lumayas ka na rito. Hindi ka na kailangan dito, basura. Pagtataboy ni Mark habang tinatadyakan pa ang isang libro ni Mary. Ngunit bago pa man makasagot si Mary, isang malakas at mariing katok ang gumulantang sa buong boarding house. Hindi lang basta katok, tila ba gigibain ang marupok na pinto.
Bumukas ang pinto at dalawang lalaking nakasuit at may mga earpiece ang pumasok. Pinalibutan ng maliit na silid. Sumunod na pumasok ang isang figura na nagpatahimik sa buong paligid. Si Gabriel da Costa, naka-all black na suit ito. May hawak na mamahaling trench coat at ang kanyang mga mata tila may dalang bagyo sa sobrang talim. Ang kanyang presensya naghatid na matinding takot sa loob ng kwarto. Tito Gabriel? Naging kasing puti ng papel ang mukha ni Mark. Nauutal to at biglang binitawan ang hawak na libro ni Mary. Si Chloe naman ay napanganga, hindi makapaniwala na ang pinakamayamang bilyonaryo sa bansa ay nasa isang madumi at maliit na boarding house. Hindi pinansin ni Gabriel si Mark. Diretsong lakad niya patungo kay Mary na kasalukuyan pa rin nakaluhod sa sahig, umiiyak, pilit na inaayos sa mga gamit. Dahan-dahan lumuhod si Gabriel sa harap ni Mary, isang bagay na hindi gagawin ng isang bilyonaryong mogul para sa kahit na sino. Ginamit niya ang kanyang malalaking kamay upang tulungan si Mary na pulutin ang mga libro bago to baray na hinawakan sa siko upang patayuin. Salamat, Mr. Da Costa, pero bakit kayo nandito? Bulong ni Mary, pilit na pinupunasan ng kanyang mga luha. Humarap si Gabriel kay Mark. Ang malamig at may otoridad nitong boses ay umalingaw-ngaw. Nandito ako para sa kanya. Tito, ano pong ibig ninyong sabihin? Kilala niyo ang babaeng yan? Isang gold digger yan, Tito. Niloloko ka lang yan kung ano man ang sinasabi niya sa'yo. Isang malakas sa sampal ang binigay ng isa sa mga bodyguards ni Gabriel kay Mark. Sa isang kompas lang ng daliri ng mogul. Napasandal si Mark sa pader, hawak ang namumulang pisngi, takot na takot. Bantayan mo ang pananalita mo, Mark. Seryoso at nakakapangilabot ang boses ni Gabriel. Ang babaeng tinatawag mong basura ay ang babaeng hindi mo kayang tapatan ng halaga. 5 taon kanyang binuhay at tinulungan habang ikaw nagpapakasasa ka sa pera ng pamilya ko at nagagawa mo pa siyang lokohin? Tumingin muli si Gabriel kay Mary. Ang kanyang matitigas na mata ay lumambot nang tumingin sa dalaga. Nilahad niya ang kanyang palad kay Mary. Sumama ka sa akin, Mary. Iwan mo na ang kwartong to. Iwan mo na ang basurang nakaraan mo. Simula ngayon, ako nang mag-aalaga sa'yo. Walang sino mong pupwedeng mag-alis ng ngiti at dignidad sa'yo habang nasa tabi mo ko? Napatitig si Mary sa kamay ni Gabriel. Sa likod ng bintana, nakaparadang isang dambuhalang black limousine na pinagkakaguluhan ng mga kapitbahay. Tumingin siya kay Mark na ngayon nanginginig sa takot at kay Chloe na puno ng inggit at hiya. Huminga na malalim si Mary, iniangat ang kanyang kamay at dahan-dahang ipinatong ang kanyang palad sa malaking kamay ni Gabriel. Tahimik ang loob ng dambuhalang black limousine. Nakatingin lang si Mary sa labas ng bintana habang yakap-yakap ang kanyang lumang backpack na naglalaman ng lahat ng kanyang ari-arian sa mundo. Sa tabi niya, si Gabriel abala sa pagpindot sa kanyang tablet, ngunit paminsan-minsan sumusulyap sa dalaga. Nang huminto ang sasakyan, halos mapatigil ang paghinga ni Mary. Isang naglalakihang bakal na gate ang bumukas patungo sa isang mansyon na napaliligiran ng malawak na hardin. May mga fountain, marangyang ilaw at mga kasambahay na nakalinya upang sumalubong. Baba na, Mary. Nandito na tayo. Basag ni Gabriel sa katahimikan. Inakay ni Gabriel si Mary papasok sa loob. Mas lalo namang naluhaan si Mary sa karangyaan. Mga chandelier na gawa sa kristal, mamahaling painting at sahig na gawa sa mamahaling marmol. Mula ngayon, dito ka natitira. May sarili kang silid, may mga personal na katulong na mag-aasikaso sa iyo at lahat ng pangailangan mo sa pag-aaral ipapadala ko na lang. Saad ni Gabriel habang inuhubad ang kanyang suit jacket at ibinibigay ito sa isang butler. Imbes na matuwa, dahan-dahang napaatras si Mary. Lumingon siya kay Gabriel, taglay ang seryoso at tapat na mga mata. Mr. Da Costa, hindi ko po ito matatanggap. Mahinang wika ni Mary pero may paninindigan. Kumunot ang noon ng bilyonaryo. Bakit? Kulang pa ba to? Sabihin mo lang kung anong gusto mo, Mary, kayang-kaya kong ibigay. Hindi sa ganon, sir, umiling si Mary. Nagpapasalamat po ako dahil ililigtas niyo ako kay Mark. Pero hindi ko kayang manirahan dito ng libre. Hindi ako sanay na umaasa sa limos o sa awa ng ibang tao. Mahirap lang ako pero buong buhay ko, pinagtatrabahuhan ko ang bawat butil ng kanin ay susubo ko. Tinitigan siya ni Gabriel, tila sinusuri ang kaibuturan ng kanyang pagkatao. Anong gusto mong mangyari? Gusto kong magtrabaho para sa inyo.
Mabilis na sagot ng dalaga. Kahit ano po, maglinis ng mansyon, maghugas ng pinggan, o maging personal assistant ninyo. Ang sahod ay ibibigay niyo sa akin, yun ang gagamitin kong pambayad sa upa sa kwarto ko rito at pambayad sa huling taon ko sa kolehiyo. Sa ganong paraan, alam kong may karapatan akong tumayo dito ng may dangal. Isang sandaling katahimikan ang namayani. Pagkawan, dahan-dahan tumila yung isang pambihirang ngiti sa mga labi ni Gabriel. Isang ngiti na matagal nang hindi nakikita ng mga tauhan niya. Humanga siya ng gusto. Karamihan sa mga babae na nakapaligid sa kanya gagawin ang lahat para lamang sa yaman. Ngunit ang babaeng to, tinatanggihan ng karangyaan para sa kanyang prinsipyo. Mukhang matigas nga talagang ulo mo, Mary, sabi ni Gabriel habang lumalapit sa kanya ng may malamig ngunit banayad na otoridad. Sige, kung yan ang gusto mo, simula bukas, ikaw na ang aking personal assistant. Ihahatid mo ang mga papeles ko, aayusin mong schedule ko at sasamahan mo ako sa mga meeting ko. Talaga po? Nagliwanag ang mukha ni Mary. Oo, pero may kondisyon ako. Seryosong dagdag ni Gabriel. Ang kanyang boses bumaba na isang oktaba habang nakatitig sa mga labi ni Mary. Hindi ka magtatrabaho sa gabi. Ang gabi mo ay para sa pag-aaral mo. At kapag kasama mo ko, hindi mo ako tatawaging Sir o Mr. Da Costa kapag tayong dalawa lang. Ano pong itatawag ko sa inyo? Takang tanong ni Mary. Gabriel, selyo ng bilyonaryo. Tawagin mo akong Gabriel. Doon nagsimula ang kanilang bagong dynamic. Sa mga sumunod na araw, naging anino ni Gabriel si Mary. Kahit pagod sa universidad sa umaga, ginagawa ni Mary lahat ng kanyang makakaya para maging mahusay na assistant. Sa kabilang banda, palihim namang binabantay ni Gabriel ang bawat kilos ng dalaga. Kung paano itong umiti kapag may natatapos sa trabaho at kung paano itong magpuyat sa harap ng mga libro sa gabi. Unti-unti, nakikita ni Gabriel ang busilak at dalisay na puso ni Mary. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang madilim at magulong mundo ng negosyo. Ngunit habang nagiging malapit ang dalawa, isang bagong panganib ang nagbabadya. Hindi matanggap ng pamilya Da Costa, lalo na ng ina ni Mark ng isang mahirap na working student, ay unti-unti nang nagiging pinakamahalagang tao sa buhay ng makapangyarihang bilyonaryo. Di matanggap ni Mark ang kanyang marahas na pagbagsak. Dahil sa utos ni Gabriel, binawi sa kanya ang marangyang kotse. Itinigil ang kanyang buwan ng allowance at sinuspindi ang kanyang posisyon bilang junior intern sa Da Costa Shipping. Ang lahat ng to dahil kay Mary, ang babaeng akala niya ay habang buhay na iiyak at magmamakaawa sa kanya. Hindi pwedeng mangyari to, Mom. Galit na sigaw ni Mark sa loob ng mansyon ng kanyang pamilya. Ginamit ng babaeng yan ang katawan niya para akitin si Tito Gabriel. Kilala mo si Tito. Walang babaeng pinatitirayan sa apartment niya pero ngayon, ginawa pa siyang personal assistant. Ang kanyang ina, si Victoria Da Costa Imperial, ang matapang at mapagmataas na kapatid ni Gabriel, ay marahas na ibinaba ang kanyang tasa ng tsaa. Nandilisik ang mga mata nito sa galit. Isang hampastupang working student lang ang nagpapasunod sa kapatid ko ngayon. Nanginginig sa galit na sa ni Victoria. Hindi ko papayagang bastusin ang babaeng yan ang pangalan ng pamilya natin. Kung di kayang makita ni Gabriel na ginagamit lang siya ng babaeng yan para sa pera, akong magpapakita sa buong mundo kung anong totoong kulay ng Mary na yan. Gumawa ng kwento si Mark at Chloe. Nagpost sila ng mga blind items sa social media tungkol sa isang ambisyosang working student na ginagamit ang gabi para akitin ang sarili nitong boss upang makabayad sa tuition at makalibre ng marangyang buhay. Mabilis tong kumalat sa universidad na pinapasukan ni Mary. Kinaumagahan, pagpasok ni Mary sa campus, napansin niya ang kakaibang tingin ng mga estudyante. May mga nagbubulungan, may mga tumatawa, at ang ilan ay hayagang humahawi sa tuwing dadaan siya. Siya ba yun? Yung scholar na mukhang inosente pero may sugar daddy palang bilyonaryo? Dinig ni Mary sa mga bulong-bulungan. Sumikip ang dibdib ni Mary ngunit pilit niyang itinataas ang kanyang noo. Sanay siya sa hirap at alam niya malinis ang kanyang konsensya. Ngunit hindi pa raw nagtatapos ang kalbaryo niya. Pagbaba niya sa main lobby ng universidad matapos ang kanyang unang klase, isang grupo ng mga bodyguard ang humarang sa kanya. Sa gitna ng nagkakagulong mga estudyante, marangyang naglakad pumasok si Victoria Da Costa Imperial, kasama si Mark at Chloe na may mapang-aping mga ngiti. Ikaw ba si Mary?
Malamig at matalim ang boses ni Victoria na umalingaw-ngaw sa buong lobby. Opo, ako nga po. Ano pong kailangan nila? Magalang ngunit may kaba na tugon ni Mary. Isang napakalakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Mary na nagpatumba sa kanya sa semento. Nalaglag ang kanyang mga libro. Nabasag ang suot niyang murang salamin. Napasinghap ang dandang estudyanteng nanonood. Maraming naglabas ng kanilang mga telepono at sinimulang i-video ang pangyayari. Walang iyakang babae ka? Sigaw ni Victoria. Dinuro-duro si Mary na kasalukuyang nakahawak sa kanyang namumulang pisngi habang umiiyak. Ang kapal na mukha mong akitin ang kama ng kapatid ko para lang makaraos sa kahirapan mo. Matapos mong lokohin ang anak ko, ang tito naman ang binalingan mo. Hindi po totoo yan. Umiiyak ng depensa ni Mary. Sinusubukang tumayo. Nagtatrabaho po ako ng marangal bilang assistant ni Mr. Da Costa. Assistant? O baka naman personal na parausan? Sabat ni Chloe nang may tawa, dahilan para magsilakihan ng bulungan ng mga tao. Tingnan niyo siya, hiyaw ni Mark sa harap ng mga estudyante at mga propesor na nanonood. Yan ang totoong mukha ng tinatawag ninyong top student, isang gold digger. Ginagamit ang katawan para makapasok sa Da Costa Empire. Napakapit si Mary sa kanyang dibdib. Ang sakit ng sampal ay walang-wala sa sakit ng kahihiyang ibinabato sa kanya sa harap ng buong universidad. Pakiramdam niya gumuho ang mundo niya. Ang tanging hiling niya lang ay mag-aral para magbagong buhay niya. Pero bakit kailangan dumi at putik ang itatapon sa kanyang pagkatao? Umalis ka sa universidad na ito at lumayo ka sa kapatid ko? Pagtatapos ni Victoria, sabay sipa sa mga papel ni Mary na nagkalat sa sahig. Kung hindi, sisiguraduhin kong sa kulungan ng bagsak mo. Umiyak ng husto si Mary, nakaluhod sa gitna ng karamihan. Walang sino man ang gustong tumulong sa kanya habang ang mga kamera ng cellphone ay nakatutok sa kanyang bawat patak ng luha. Isang eksenang handang-handang mag-trending at magpaiyak sa mga viewers sa YouTube. Ang lobby ng universidad ay napuno ng nakatutulingang bulungan. Walang sino man sa mga estudyante o maging sa mga guro ang naglalakas loob tulungan si Mary. Nakaluhod pa rin ang dalaga sa malamig na sahig, hawak ang namumula at humahapting pisngi, habang patuloy na umaagos ang kanyang mga luha. Sa harap niya, si Victoria ay nakatayo para paring reyna, habang sina Mark at Chloe ay may ngiting tagumpay. Ano, Mary, hindi makapagsalita? Asar ni Mark habang tinutulok pa ng dulo ng kanyang sapatos ang isa sa mga libro ng dalaga. Akala mo ba mapapaglaruan mo ang pamilya namin? Isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa lahat. Ang tambuhalang glass doors ng universidad ay marahas na bumukas. Ang hangin sa loob ng lobby bigla tila naging yelo sa sobrang lamig nang pumasok ang isang pamilya na figura. Si Gabriel Da Costa. Hindi lang siya nag-iisa. Kasunod niya ang dalawang hanay ng mga bodyguard na nakasuot ng itim, kasamang tatlo sa pinaka-mabibigat at pinaka-mahuhusay na korporadong abogado sa buong bansa. Ang mukha ni Gabriel ay walang kahit anong emosyon, ngunit ang kanyang mga mata nilisik sa galit. Isang galit na kayang magpabagsak na isang buong imperyo. Nang makita ng mga estudyante si Gabriel, otomatikong nagsibabaan ng mga cellphone na nagbi-video. Ang kapaligiran binalot ng matinding takot at kaba. Gabriel? Nabura ang mapagmataas na mukha ni Victoria. Napanunok siya at napaatras na isang hakbang. Sina Mark at Chloe naman tila nakakita ng multo. Biglang nangatog ang kanilang mga tuhod. Hindi tumingin si Gabriel sa kanyang kapatid o sa kanyang pamangkin. Ang kanyang mga mata nakatutok lamang sa maliit at nanginginig na katawan ni Mary na nasa sahig. Mabilis ngunit may porsentong lakad na tinungo ni Gabriel si Mary. Sa harap ng daan-daang saksi, muli lumuhod ang pinaka-makapangyarihang bilyonaryo ng bansa. Hinubaran niya ang sarili niyang mamahaling at maingat na ibinalot to sa nanginginig na balikat ni Mary. Mr. Da Costa, Gabriel, hikbi ni Mary, pilit na tinatago ang kanyang namumulang pisngi. Bakit ka nandito? Baka madamay ka sa... Shhh! Tahan na, nandito na ako, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses na dati malamig na puno ng labis na pag-aalala at lambing. Dahan-dahan niyang inalalayan si Mary na tumayo at nanatili ang kanyang bisig sa bewang ng dalaga upang magsilbing sandalan nito. Matapos masigurong ligtas si Mary, dahan-dahan humarap si Gabriel kina Victoria at Mark.
Ang lambing sa kanyang mukha ay agad na napalitan na isang nakapangingilabot na talim. Sino? Mahababa, ngunit umaatungal na boses ni Gabriel. Sino nagbuhat ng kamay sa kanya? Walang nakapagsalita, maging si Victoria na kinalang matapang ay napayuko. Tito, ang babaeng yan. Sinusubukan magpaliwanag ni Mark ngunit hindi niya natapos. Attorney Santos? Tawag ni Gabriel sa kanyang punong abogado nang di naalis ang masamang tingin sa kanyang pamilya. Ihanda ang mga dokumento. Simula sa araw na to, tinatanggalan ko si Victoria da Costa Imperial at ang kanyang buong pamilya ng lahat ng shares, posisyon at karapatan sa Da Costa Group of Companies at sampahan ng kaukulang kaso ng defamation at physical injuries ang sinumang nanakit kay Mary. Gabriel, kapatid mo ko. Hysterical na sigaw ni Victoria. Para sa isang hampastupang babae, itatakwil mo ang sarili mong pamilya? Humarap si Gabriel sa karamihan. Tinaas ang kanyang boses upang marinig ng buong universidad. Kabilang na ang mga kamera na palihim pa rin kumukuha ng video. Makinig kayong lahat, deklara ni Gabriel habang mahigpit na hawak ang kamay ni Mary. Mary is not a gold digger. She is my woman. Siya ang pinakamarangal na babaeng nakilala ko na nagtatrabaho ng tapat para sa kanyang pangarap. Ang sino mang umapi, humawak o magtangkang dumungis sa pangalan niya mula sa araw na ito ay idedeklara kong opisyal na kaaway ng buong Da Costa Empire at sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Ang mga salitang iyon ay tila kulog na nag-iwan ng matinding katahimikan sa buong universidad. Si Mark ay napaupo sa sahig sa labis na panghihina. Alam niya, tapos na ang marangyang buhay niya. Si Chloe naman napaiyak sa takot at kahihiyan. Pinalingan muli ni Gabriel si Mary. Pinunasan niyang huling patak ng luha sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Halika na, Mary. Umuwi na tayo. Banayad niyang sabi. Yumuko si Mary. Ramdam ang bigat ngunit kasabay nitong isang kakaibang init sa kanyang puso. Sa gitna ng dilim at dumi ng mundong ibinato sa kanya, may isang bilyonaryong kabalyero na handang sunugin ang sarili nitong mundo para lang ipagtanggol siya. Mabilis na lumabas ang sasakyan ni Gabriel sa gate ng universidad, ngunit sa loob ng kotse ang katahimikan ay tila mabigat na pader. Nakatingin lang si Mary sa labas ng bintana habang yakap pa rin ang coat ni Gabriel. Ang kanyang mga labi nanginginig pa rin, hindi dahil sa lamig kundi dahil sa magkahalong emosyon, takot, hiya at ang matinding katotohanan na naging mitsa siya ng pag-aaway ng isang makapangyarihang pamilya. Gabriel! Mahinang tawag ni Mary, basag ang boses. Ihatid mo na lang ako sa pinakamalapit na paradahan ng jeep. Lalayo na ako. Hindi ko na kayang madamay ka pa sa gulo ng buhay ko. Kumunot ang noo ni Gabriel. Imbes na sumagot, mabilis niyang tinabi ang marangyang kotse sa gilid ng isang tahimik at madilim na kalsada. Sakto naman bumuhos ang isang napakalakas na ulan na tila sumasabay sa bigat ng kanilang nararamdaman. Anong sinasabi mo, Mary? Seryosong tanong ni Gabriel habang hinaharap ang dalaga. Tingnan mo ang nangyari ngayon. Umiiyak na sigaw ni Mary, tuluyan ng bumigay ang kanyang emosyon. Tinakwil mo ang sarili mong kapatid at pamangkin dahil sa akin. Isang mahirap na working student lang ako, Gabriel. Walang-wala ako kumpara sa pamilya mo. Ang dumi-dumi ng pangalan ko ngayon sa universidad. Ayokong sirain ang reputasyon mo dahil lang sa awa mo sa akin. Bago pa man makasagot si Gabriel, mabilis na binuksan ni Mary ang pinto ng kotse at lumabas sa gitna ng malakas na ulan. Tumakbo siya ng walang direksyon, hinahayaan ng patak ng ulan ang humugas sa kanyang mga luha. Mary, bumalik ka rito, sigaw ni Gabriel. Hindi nag-atubili ang bilyonaryong mogol. Iniwan niya ang kanyang kotse at mabilis na hinabol si Mary sa ilalim ng bagyo. Dahil sa dulas ng simento at sa bigat ng kanyang backpack, natisod si Mary at napasandal sa pader na isang nakasarang establishmento. Ngunit bago pa siya tuluyang madulas, dalawang matitipunong braso ang sumalo sa kanya at humapit sa kanya na mahigpit. Si Gabriel. Basang-basa ng buhok at mamahaling damit nito. Ang kanyang mga mata, hindi kakikitaan ng galit sa pagtakas ni Mary, kundi na isang matinding takot na baka mawala ang dalaga sa kanya. Bitawan mo ako, Gabriel. Pakiusap. Hayaan mo na ako. Hikbi ni Mary. Pinalo-palo ang dibdib ni Gabriel ngunit wala itong lakas. Hindi kita bibitawan, Mary. Kahit kailan hindi kita bibitawan. Sigaw ni Gabriel para maging kasing lakas ng tunog ng ulan.
Inawakan niya magkabilang pisngi ni Mary upang pilitin tong tumingin sa kanyang mga mata. Bakit bang tinitingnan mo lang ay ang awa ko? Patuloy ni Gabriel. Ang kanyang baritonong boses na puno ng matinding emosyon. Akala mo ba ginagawa ko to dahil sa awa? Mary, matalino kang babae pero bakit napakamanhid mo pagdating sa akin? Natigilan si Mary. Nanlaki ang mga mata sa gitna ng basang mukha. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita tinutulungan dahil sa awa, Mary. Tinutulungan kita dahil noon pa man bago ka pasakta ng pamangkin ko, pinapanood na kita sa malayo. Humahanga ako sa tatag mo at ngayon hindi ko na kayang makitang nasasaktan ka. Pagtatapat ni Gabriel. Ang kanyang paghinga naghahabol. Tinutulungan kita dahil ikaw lang nakakuha ng puso ko sa loob ng maraming taon. Mahal kita, Mary. Tila huminto ang mundo para kay Mary. Ang tunog ng ulan ay naglaho. Ang tanging naririnig niya na lang ay ang mabilis sa tibok ng puso ni Gabriel na nakadikit sa kanyang dibdib. Isang bilyonaryo, isang kilalang mogul ay nagtatapat ng pag-ibig sa kanya sa ilalim ng ulan. Di na nag-aksaya ng panahon si Gabriel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang muka at marahan, ngunit puno ng pagnanasa at pangako na itinalaga ang kanyang mga labi sa mga labi ni Mary. Ang kanilang unang halik sa ilalim ng ulan. Ito ay isang halik na hindi lang nagpaparamdam ng kilig, kundi nagpapadama ng proteksyon, ng paghilom ng sugat ng nakaraan at ng pagtanggap. Napakapit si Mary sa leeg ni Gabriel. Unti-unting tinutugon ang halik nito habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa kanilang paligid. Isang napakagandang cinematic na eksena na tiyak magpapaiyak at magpapasabog sa kilig ng mga viewers sa YouTube. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pinagdikit ni Gabriel ang kanilang mga noo habang pareho silang naghahabol ng hininga. Huwag mo nang sasabing aalis ka, Mary, bulong ni Gabriel. Dahil kung saan ka pupunta, susunod ako. Matapos ang gabing yon sa ilalim ng ulan, nagbagong ihip ng hangin sa buhay ni na Mary at Gabriel. Pagbalik nila sa mansyon, mismong si Gabriel ang nag-asikaso kay Mary. Pinagluto niya to ng mainit na sopas at tiniyak na hindi na to magkakasakit. Ang dating malamig at kinatatakutang bilyonaryo ay naging isang maingat at mapagmahal na lalaki. Kinaumagahan, magkasama silang nag-aalmusal sa malawak na dining table. Malinis na ang mukha ni Mary bagaman may kaunting pamumula pa rin ang kanyang pisngi mula sa sampal ni Victoria. Hindi ka muna papasok sa universidad ng isang linggo, Mary? Seryosong saad ni Gabriel habang nagbabasa ng tablet. Inayos ko na sa dekano ang iyong leave at tungkol sa mga natitirang bayarin mo sa tuition. Gabriel, sandali. Basag ni Mary sa sinasabi ng kasintahan. Binaba niya ang kanyang kubyerto sa tinitigan si Gabriel ng may seryosong mukha. Bakit? May problema ba? Takang tanong ng mogul. Huminga na malalim si Mary. Gabriel, mahal kita. At tinatanggap ko ang nararamdaman mo para sa akin. Pero bago tayo magpatuloy sa relasyong ito, may hihilingin akong isang mabigat na kondisyon. Binaba ni Gabriel ang kanyang tablet at sumandal sa upuan. Nakafocus ang buong atensyon sa dalaga. Sabihin mo, kahit ano, ibibigay ko. Gusto kong bawiin mo ang utos mo na bayaran ng tuition ko at gusto ko, sa labas ng mansong ito ako pa rin ang working student na nagbabayad ng sarili kong pag-aaral. Mariing pakiusap ni Mary. Kumunot ang noo ni Gabriel, bakas ang hindi pagsang-ayon. Mary, hindi mo na kailangan magpakapagod. Kasintahan mo na ako. Ang pera ko, pera mo na rin. Isang pitik ko lang po pwedeng mabili ang buong universidad mo. Bakit kailangan pang magpuyat sa mga part-time jobs? Dahil ayokong mapatunayan na tamang pamilya mo, emosyonal na sagot ni Mary, habang hinahawakan ang kamay ni Gabriel sa ibabaw ng lamesa. Kapag hinayaan kong ikaw ang magbayad ng lahat, iisipin ng buong mundo na ginamit lang kita. Gusto ko na gumanda, nakataas ang noo, na gumraduate ka. Gusto kong mapatunayan ng sarili ko tigit sa lahat sa mga humamak sa akin na kaya kong magtagumpay gamit ang sarili kong kamay at utak. Ang tanging hiling ko lang sa iyo ay ang pagmamahal at suporta mo, hindi ang pera mo. Napatitig si Gabriel kay Mary. Sa mundo ng negosyo, sanay siya sa mga kasunduan na laging may kapalit na interes o yaman. Ngunit naritong isang 23 taong gulang na babae, binibigyan siya ng isang kasunduan kung saan ang tanging puhunan ay ang kanyang puso at paninindigan. Ang kanyang inis na palitan na mas matinding paghanga. Ang pagiging independent at may prinsipyo ni Mary ang lalong nagpapatunay na iba to sa lahat ng babaeng nakilala niya. Napakatigas ng ulo mo, Mary.
Nakangiting iling ni Gabriel, ngunit may halo itong labis na lambing. Sige, papayag ako sa kasunduan mo. Hindi ko babayaran ang tuition mo at hahayaan kitang magtrabaho. Pero may hihilingin din akong kapalit. Ano yon? Mananatili ka dito sa mansyon ko bilang personal assistant ko. At sa bawat gabing magpupuyat ka para mag-aral, akong magtitimpla ng kape mo. Hindi ka pa pwedeng humindi. Seryosong utos ni Gabriel na may nakakakilig na kindat. Napangiti si Mary, ramdam ang labis na kaligayahan. Kasunduan. Mula noon naging mas matatag ang kanilang relasyon. Sa araw, si Mary ay ang masipag na assistant at estudyante. Sa gabi naman, si Gabriel ang nagiging sandalan niya kapag pagod na siya sa mga libro. Ang kanilang kasunduan ng puso ay naging simbolo ng isang malusog at pantay na pagmamahalan, ngunit sa labas ng kanilang masayang mundo may isang taong hindi matanggap ang kanilang kaligayahan. Si Mark, na ngayoy lubog sa utang at tinakwil ng pamilyang Da Costa, ay nagluluto ng isang madilim na plano upang bawiin ko anong tingin niyang inagaw sa kanya ng kanyang sariling tito. Isang gabi, lumalim ang gabi habang naglalakad si Mary patungo sa sakay ng jeep matapos ang kanyang shift sa isang fast food chain. Kahit pagod na ang kanyang katawan, may ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Iniisip niya ang kasunduan nila ni Gabriel. Alam niya pag uwi niya sa mansyon, naghihintay ang mainit na kape na mismong ang binonaryo ang nagtimpla para sa kanya. Ngunit bago siya makalabas sa madilim na eskinita malapit sa universidad, isang mabilis na hakbang ang narinig niya sa kanyang likuran. Bago pa siya makalingon, isang kamay ang marahas na humablot sa kanyang braso at isinandal siya sa pader. Amoy alak, amoy usok at ang mga mata nito nanlilisik sa galit. Si Mark. Mark? Gulat at takot na reaksyon ni Mary. Mas lalong pumayat ito, gusot-gusot ang damit at wala nang dating marangyang anyo ng isang Da Costa. Oh, bakit? Nagugulat ka ba na makitang ex mo, Mary? Demonyong tumawa si Mark, habang mas lalong hinihigpitan ang hawak sa magkabilang balikat ni Mary. Ang saya-saya mo na ngayon, no? Reyna ka na sa buhay ni Tito Gabriel habang ako wala nang mautangan. Pinalaya sa apartment at tinakwil ng sarili kong pamilya. Bitawan mo ko, Mark. Lasing ka. Pilit na pumigla si Mary, ngunit mas malakas ang pwersa ng lalaki dahil sa impluwensya ng alak at desperasyon. Hindi kita bibitawan, sinigaw ni Mark sa mukha ni Mary. Kasalanan mo lahat ng to. Kung di ka nagsumbong kay Tito, kung di mo siya inakit gamit ang marumi mong katawan, hindi ako magkakaganito. Akin ka lang dapat, Mary. 5 taon mo kong sinunod-sunod na parang aso tapos ngayon, pagpapalit mo ko sa matandang yon? Hindi kita pinalit, Mark. Ikaw ang nagtaksil. Ikaw ang nagtapon sa 5 taon natin. Buong tapang nasagot ni Mary, habang sinusubukang abutin ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang palda. Iba si Gabriel sa'yo. Pinoprotektahan niyang dangal ko habang ikaw, tinapakan mo lang ako. Ang mga salitang yon mas lalong nagpaalab sa galit ni Mark. Sinampal niya ang kamay ni Mary upang mabitawan ito ang cellphone na tuluyang nabasag sa semento. Huwag mo kong mag-Gabriel. Nanginginig sa galit na saan ni Mark. Hinila niya si Mary patungo sa isang nakaparadang lumang kotse sa gilid. Sasama ka sa akin. Tawagan natin ang magaling kong tito. Tingnan natin kung gaano ka kahalaga sa kanya kung ibabalik ko sa kanyang isang sirang laruan. Bitawan mo ko. Saklolo, tulong! Buong lakas sumigaw si Mary habang umiiyak at nakikipagbuno kay Mark. Nagawa niyang kagatin ang kamay ni Mark, dahilan upang mapatili ito sa sakit at mabitawan siya sandali. Mabilis tumakbo si Mary palabas ng eskinita, ngunit dahil sa puyat at pagod, nadapa siya sa kalsada. Sa likod niya, galit na humabol si Mark at hinawakan ang kanyang paa para kalad ka rin siya pabalik. Sabi nang huwag kang tataka sa akin eh. Isang nakatutuliling tunog ng preno ng sasakyan ang pumunit sa dilim. Isang dambuhalang black SUV ang huminto, ilang pulgada lang ang layo sa katawan ni Mark. Ang lakas ng headlight nito ay nagbigay na nakasisilaw na liwanag sa madilim na kalsada. Bumukas ang pinto ng driver's seat. Bumaba ang isang figura na may dalang aura ng kamatayan, si Gabriel Da Costa. Nalaman ni Gabriel sa pamamagitan ng GPS tracking ng security team na hindi pa nakauwi si Mary sa takdang oras, kaya siya mismo nagmaneho para sunduin ang kasintahan. At ang eksenang nakikita ng kanyang mga mata ngayon, sapat na para magpabago sa kalmado niyang pagkatao. Nang makita ni Mark ang kanyang tito, bigla siyang binitiwan si Mary at napaatras. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot.
Hindi nagsalita si Gabriel. Naglakad siya palapit at sa isang iglap, isang napakalakas sa suntok ang pinakawalan niya sa mukha ni Mark na nagpatumba dito sa sahig. Bumagsak si Mary sa semento, hawak ang kanyang dumutses at dugo ang labi. Ang lakas ng suntok ni Gabriel ay sapat na para mag-iwan na nakatutuliling ingay sa kanyang pandinig. Ngunit hindi doon nagtatapos ang takot ni Mark. Nang iangat niya ang kanyang tingin, nakita niya si Gabriel na dahan-dahang naguhubad ng kanyang mamahaling leather gloves, habang ang mga mata nito'y malamig at walang kabuhay-buhay. Ang mukha na isang merciless mogul na kinatatakutan sa mundo ng negosyo. "Tito," nanginginig ang tawag ni Mark, pilit na umaatras habang nakasalampak sa lupa. "Patawad, Tito. Lasing lang ako. Hindi ko sinasadya." Hindi siya pinansin ni Gabriel. Nilagpasan niya si Mark at mabilis na lumuhod sa harap ni Mary. Inangat niya ang dalaga, maingat na sinuri ang mga gasgas sa siko nito. Ang kanyang malalaking kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mukha ni Mary. "Gabriel, okay lang ako. Dumating ka, salamat sa Diyos. Dumating ka?" Hikbi ni Mary bago tuluyang sinubsob ang kanyang mukha sa malawak na dibdib ni Gabriel. Doon, umiyak siya ng husto. Nilalabas lahat ng takot na kinikimkim niya kanina. Hinalikan ni Gabriel ang tuktok ng ulo ni Mary habang mahigpit itong niyayakap. "Ligtas mo na ako, Mary. Nandito na ako." Nang masigurong medyo kumalma na si Mary, dahan-dahang tumayo si Gabriel. Ang pag-aalala sa kanyang muka ay agad napalitan ng isang nakapangingilabot na bagsik nang harapin muli si Mark. Naglakad siya papalapit sa kanyang pamangkin. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila hatol ng kamatayan para kay Mark. "Bakit mo ko ginaganito para sa isang babae lang, Tito?" Biglang sigaw ni Mark sa desperasyon. Sinusubukan gamitin ang kanilang dugo. "Pamangkin mo ko, kadugo mo ko, wala siyang kwenta." Bago pa matapos ni Mark ang kanyang sasabihin, marasyang hinablot ni Gabriel sa kwelyo ng kanyang gusot na polo at binuhat ng bahagya. Isang malakas sa sampal at sunod na siko ang nagpatahimik kay Mark. "Huwag mo nang uulitin ang salitang yan, Mark." Mababa, seryoso, ngurit umaatungal na boses ni Gabriel. "Huwag na huwag mong hahawakan o babastusin ang pag-aari ko." Binitawan ni Gabriel si Mark para sa isang basahan. Sa isang kumpas ng kanyang kamay, 2 SUV pa ng kanyang security team ang mabilis na dumating at pinalibutan ng eskinita. Bumaba ang armadong men in black. "Attorney Santos?" Tawag ni Gabriel sa telepono habang di inaalis ang kanyang madilim na tingin kay Mark. I-blackball si Mark sa lahat ng bangko, kumpanya at universidad sa buong bansa. Siguraduhin mong walang sino mang tatanggap sa kanya kahit bilang driver o tagalinis at tawagan ng Chief of Police. Sampahan siya ng kasong attempted kidnapping at severe physical assault, walang piyansa. "Tito, pakiusap, wag. Kakasuhan mong sarili mong pamangkin?" Pagmamakaawa ni Mark habang kinakaladkad na siya ng mga bodyguard patungo sa sasakyan ng pulisya. "Mom, tulungan mo ko." "Ipinanganak kang Da Costa, Mark, pero mamamatay kang walang kahit ano." Huling malamig na salita ni Gabriel. Nang maialis na si Mark, binalingan mo rin ni Gabriel si Mary. Binuhat niya ang dalaga na parang bagong kasal, bridal style, at maingay na sinakay sa loob ng kanyang SUV. Sa buong biyahe pabalik sa mansyon, mahigpit na hawak ni Gabriel ang kamay ni Mary. Natila ba kapag binitawan niya ito ay mawawala ito sa kanya? Ang eksenang ito, ang pagtatanggol at bagsik ni Gabriel, tiyak na magte-trending sa YouTube dahil sa matinding poetic justice. Ang pagbagsak ng mapanlinlang na ex at ang walang katulad na proteksyon ng isang makapangyarihang bilyonaryo. Pagdating sa mansyon, dinala ni Gabriel si Mary sa silid at personal na nilagyan ng gamot ang mga gasgas nito. Habang ginagawa to, may isang patak ng luha ang pumatak mula sa mata ng matikas na bilyonaryo. "Gabriel, bakit ka umiiyak?" Takang tanong ni Mary habang pinupunasan ng pisngi ng kasintahan. "Dahil natakot ako, Mary," bulong ni Gabriel. Dinikit ang kanyang noo sa noo ng dalaga. "Sa buong buhay ko sa negosyo, hindi ako natakot mawala ng bilyon-bilyon. Pero kanina, nung narinig kong sumisigaw ka, napagtanto ko na mas pipiliin ko pang mawala ang buong Da Costa Empire. Huwag ka lang mawala sa akin." Matapos ang kaguluhan kay Mark, mas naging protektado si Gabriel pagdating kay Mary. Naglagay siya ng mga personal na tagabantay sa paligid ng universidad upang masigurong ligtas ang dalaga habang tinatapos ang huling semestre nito.
Ang pag-ibig nila ay lalong tumibay. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Mary, alam ni Gabriel na may isang bahagi ng puso ng dalaga ang nananatiling nangungulila, ang kanyang pagiging ulila. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos si Gabriel ng mga lumang dokumento sa archival room ng The Costa Group headquarters para sa gaganaping 50th anniversary ng kumpanya, may isang lumang kahon na nakuha ng kanyang pansin. Ito ay may tatak na confidential Da Costa shipping accident, year 2008. Dinala niya to sa kanyang opisina sa mansyon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ang lumang folder at sinimulang basahin ang ulat ng investigasyon tungkol sa isang malaking sunog sa isa sa kanilang mga cargo ship 18 taon nang nakalilipas. Habang binubuklat ang mga pahina ng listahan ng mga empleyadong nasawi, biglang napatigil ang tibok ng puso ng bilyonaryo. Isang pamilyar na apelyido ang tumambad sa kanya. Santos Mario, Chief Engineer. Santos Alana, Assistant Purser. Nakalakip sa dokumento ang larawan ng mag-asawa at sa tabi nito ay ang pangalan ng kanilang nag-iisang anak na nakaligtas sa naiwan na ulila sa edad na 5 taon, Mary Santos. Nabitawan ni Gabriel ang mga papel. Nalaki ang kanyang mga mata habang binabasa ang personal na liham ng kanyang yumaong ama na nakatakip sa folder. Ayon sa liham, doon sumiklab ang sunog sa barko. Ang ama ni Gabriel ay nandoon para sa isang inspeksyon. Ang mga magulang ni Mary na nag-alay sa kanyang sariling buhay upang protektahan at mailigtas ang ama ni Gabriel mula sa lumalamong apoy. Ibig sabihin ng pamilya ni Mary ang dahilan kung bakit buhay ang ama ni Gabriel at kung bakit may Da Costa Empire ngayon at ang batang babae na naiwang nag-iisa na naghirap sa loob ng maraming taon dahil sa trahedyang yon ay ang mismong babaeng yakap-yakap niya gabi-gabi. Sakto naman bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Mary. May dalang tray ng merienda at nakangiti. Gabriel, ipinaghanda kita ng hindi natapos ni Mary ang kanyang sasabihin dahil bigla siyang nilapitan ni Gabriel at niyakap na napakahigpit. Isang yakap na puno ng matinding emosyon, pasasalamat at pagsisisi. Gabriel, may problema ba? Takang tanong ni Mary habang dahan-dahang binababa ang tray. Bakit ka umiiyak? Humiwalay ng bahagya si Gabriel. Hawak ang mga balikat ni Mary habang kanyang mga matay pinaliligiran ng luha. Mary, may kailangan kang malaman tungkol sa mga magulang mo? Pinakita ni Gabriel ang mga lumang larawan at dokumento kay Mary. Na makita ng dalaga ang mukha ng kanyang mga magulang na halos limot na niya dahil sa katagalan, tuluyan nang nanghina ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sofa habang hinahaplos ang lumang litrato. Ang mga magulang mo, Mary? Basag ang boses na saad ni Gabriel habang lumuluhod sa harap ng dalaga. Sila ang nagligtas sa ama ko. Silang dahilan kung bakit narito ako ngayon habang ikaw nagpapakasakit, nagugutom at nagtatrabaho ng doble para lang mabuhay. Ang pamilya ko nagpapakasasa sa kayamanan ng utang namin sa mga magulang mo. Umiyak ng husto si Mary, hindi dahil sa galit kundi dahil sa matinding pangungulila na sa wakas nabigyan ng sagot. Nalaman niya ng kanyang mga magulang ay namatay bilang mga bayani. Huwag kang humingi ng tawad, Gabriel. Umiiyak na sabi ni Mary habang pinupunasan ang mga luha. Sa mukha ng bilyonaryo, hindi mo kasalanan ang nangyari. Ang tadhana ang nag-ayos ng lahat. Nawalan ako ng mga magulang noon pero dinala ko ng tadhana sa iyo ngayon para ibalik ang proteksyong binigay nila sa pamilya mo. Dinikit ni Gabriel ang kanyang noo sa kamay ni Mary na may hawak ng larawan. Sa sandaling yon, napagtanto ng bilyonaryo na ang relasyon nila hindi lang basta isang aksidente o panandali ang gabi ng pagpapakalasing. Ito ay isang kwento na sinulat na ng langit 18 taon na ang nakalilipas. Ang tagpong ito ng pagtuklas sa lihim ng nakaraan ay magiging isa sa pinaka-emosyonal na kabanata na tiyak magpapaiyak sa mga viewers sa YouTube na nagpapatunay na ang pag-ibig ni Mary at Gabriel ay tinakda ng tadhana. Sumapit ang araw na pinakahintay ni Mary. Sa loob ng malawak na plaza ng universidad, umalingaw-ngaw ang kanyang pangalan. Mary Santos, magna cum laude. Suot ang kanyang tsaleko at akademikong toga, umakyat si Mary sa entablado na nakataas ang noo. Sa unahan ng mga manonood nakaupo si Gabriel. Walang pakialamang bilyonaryo kung pagtinginan siya ng media o ng mga matataas na opisyal ng paaralan. Ang kanyang mga mata nakatitig lang kay Mary habang walang tigil sa pagpalakpak.
Hawak pa rin ni Mary ang kanyang prinsipyo. Bawat sentimo ng kanyang tuition ay galing sa sarili niyang puyat at pagod. Ngunit ang inspirasyon na nagdala sa kanya rito ay ang lalaking naghihintay sa kanya sa ibaba. Matapos ang seremonya, sinalubong ni Gabriel si Mary na isang dambuhalang punpon ng mga pulang rosas. I am so proud of you, my magna cum laude, bulong ni Gabriel bago hinalikan si Mary sa noo sa harap ng lahat. Salamat, Gabriel. Kung di dahil sa kape mo gabi-gabi at sa paniniwala mo sa akin, baka sumuko na ako. Nakangiting sagot ni Mary habang mahigpit na yakap ang kanyang diploma. Plano nilang magdiwang na isang simpleng hapunan sa mansyon. Ngunit habang naglalakad sila patungo ng sasakyan, napansin ni Mary na biglang bumagal ang hakbang ni Gabriel. Ang malaking kamay nitong nakahawak sa kanya, biglang naging kasing lamig ng yelo at nagsimulang manginig. Gabriel, okay ka lang? Takang tanong ni Mary. Hindi sumagot si Gabriel. Ang kanyang kabilang kamay marahas na napakapit sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay at sa isang iglap, nawala ng lakas sa mga tuhod ng matipunong bilyonaryo. Gabriel! Napatili si Mary nang tuluyan bumagsak si Gabriel sa semento. Nalaglag ang hawak niyang diploma at mga rosas. Gabriel, gumising ka! Tulong! Tulungan niyo kami! Mabilis na rumesponde ang mga bodyguard at isinakay si Gabriel sa SUV upang dalang mabilis sa pinakamalapit na paggamutan. Sa loob ng emergency room, walang tigil ang pag-iyak ni Mary habang nakatingin sa mga doktor na nagkakagulo sa paligid ng kasintahan. Matapos ang ilang oras na tila walang katapusang paghihintay, lumabas ang chief cardiologist. Bagsak ang balikat nito habang humaharap kay Mary. Ikaw ba ang kasama ni Mr. Da Costa? Tanong ng doktor. Opo, ako nga po. Ano pong nangyari sa kanya? Malakas po si Gabriel, hindi siya nagkakasakit ng ganyan. Nauutal at umiiyak na sagot ni Mary. Mr. Da Costa has severe coronary artery disease, heart failure. Seryosong pahayag ng doktor. Sa loob ng maraming taon, kailangan niya ng agarang open heart surgery sa ibang bansa. Ngunit ang tsansa ng operasyon napakababa dahil mahina ng kanyang katawan. Napaupo si Mary sa sahig ng ospital. Ang diploma na pinaghirapan niya para sa bagong simula ng buhay niya, tila nawala ng halaga sa isang segundo. Ang lalaking nagligtas sa kanyang dangal, ang lalaking nagtanggol sa kanya sa harap ng mundo, ay siya namang nanganganib ang buhay ngayon. Ito ang matinding plot twist na magpapaiyak. Ang pagbaliktad ng tadhana kung saan ang tagapagligtas naman ang nangangailangan ng himala. Pumasok si Mary sa ICU. Nakita niya si Gabriel na napapaligiran ng mga makina at may tubo sa bibig. Lumapit si Mary, hinawakan na malamig na kamay ng mogul at diniin to sa kanyang mga pisngi. Gabriel, naririnig mo ba ako? Hikbi ni Mary habang patuloy na pumapatak ang kanyang mga luha sa kamay ng kasintahan. Nung walang-wala ako, binuhat mo ko. Nung tinapakan ako ng mundo, ikaw ang naging kalasag ko. Pakiusap, wag mo akong iwan. Hindi ko kailangan ng bilyonaryong Gabriel. Ang kailangan ko'y ang Gabriel na nagmamahal sa akin. Labanan mo to, pakiusap. Sa unang pagkakataon, ang palaban at matatag na si Mary ang magiging lakas na isang mahina at nakandusay na Gabriel. Ang pagsusulit ng tadhana ay nagsimula na at sa pagkakataong to, ang pag-ibig na lamang ang natitirang sandata. Dahil sa kanyang pagtatapos bilang magna cum laude, sunod-sunod ang pagdating ng mga tawag at sulat kay Mary mula sa mga naglalakihang kumpanya sa bansa. Lahat sila ay nag-alok ng mataas na posisyon at malaking sahod. Ito na sana ang pagkakataon para matupad ang pangarap niyang marangyang buhay. Ngunit walang pag-aalinlangan, tinanggihan ni Mary lahat ng ito. Mary, sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ng kanyang propesor sa telepono. Minsan lang ganitong oportunidad para sa isang fresh graduate. Sigurado po ako, Professor. May paninindigan, ngunit malungkot ang boses ni Mary. May mas mahalagang bagay na nangangailangan sa akin ngayon. Ang diploma ko makapaghihintay, pero ang buhay ng taong mahal ko, hindi. Ipinasya ni Mary na maging full-time caregiver ni Gabriel. Nilagyan niya ng maliit na lamesa ang tabi ng kama ng bilyonaryo sa ICU upang doon asikasuhin ang mga natitirang pirmahan sa kumpanya na hindi po pwedeng mapatigil. Habang binabantayan ang bawat tibok ng monitor ng puso ni Gabriel, siya nagpupunas dito, nagbabasa ng mga paborito nitong libro at bumubulong ng mga salita ng pag-asa habang ito'y wala pang malay. Isang hapon, habang nililinis ni Mary ang kamay ni Gabriel, bumukas ang pinto ng pribadong silid.
Nabitawan ni Mary ang basang bimpo nang makita kung sinong pumasok. Si Victoria da Costa Imperial, ang ina ni Mark. Wala nang mapagmataas na postura nito. Magulong buhok, namamaga ang mga mata at halatang pinagharian ng labis na pag-aalala para sa kanyang nag-iisang kapatid. Kasunod niya ang mga bodyguard na dati ginagamit niya para saktan si Mary. Otomatikong tumayo si Mary, humarang sa harap ng kama ni Gabriel, tila isang leon na handang protektahan ang kanyang teritoryo. Anong ginagawa niyo rito, Madam Victoria? Kung nandito kayo para gumawa ulit ng gulo, pakiusap, umalis na kayo. Kritikal ang kondisyon ng kapatid ninyo. Nang hindi sumigaw si Victoria sa halip, dahan-dahan tong lumapit at biglang lumuhod sa harap ni Mary. Dahilan upang mapasinghap ang dalaga. Mary, pakiusap, patawarin mo ko. Hikbi ni Victoria habang nakahawak sa laylayan ng palda ni Mary. Naging bulag ako sa yaman at pride nung nalaman kong katotohanan na ang mga magulang mo pala ang nagligtas sa papa namin noon at nung makita ko kung paano mong tinalikuran ang karir mo ngayon para lang alagaan ang kapatid ko na pagtanto ko kung gaano ko kadumi para sa'yo. Umiyak ng husto ang matandang Da Costa. Huwag mong iwan si Gabriel, Mary. Ikaw lang ang pinakikinggan niya. Parang awa mo na isalba mo ang kapatid ko. Nanlambot ang puso ni Mary. Hinawakan niya ang mga balikat ni Victoria at pinatayo ito. Tumayo po kayo dyan, tita. Hindi ko po iiwan si Gabriel kahit maubos ang lakas ko. Lalaban ako kasama niya. Sa sandaling yon, ang pamilyang Da Costa na dating sumira kay Mary ay tuluyan ng sumuko sa busilak nitong puso. Kinagabihan habang natutulog si Mary na nakasubsob ang ulo sa gilid ng higaan ni Gabriel, dahan-dahang gumalaw ang mga daliri ng bilyonaryo. Minulat ni Gabriel ang kanyang mga mata at nakita ang maputla ngunit magandang mukha ng dalagang nag-alay ng sakripisyo para sa kanya. Gamit ang natitirang lakas, sinaplos ni Gabriel ang buhok ni Mary. Naalimpungatan ng dalaga at halos magsisigaw sa tuwa na makitang gising na ang kasintahan. Gabriel, gising ka! Naiiyak na wika ni Mary. Dahan-dahang tinaas ni Gabriel ang oxygen mask nito at bumulong sa napakahinang boses. Bakit? Bakit nandito ka pa? Dapat nasa trabaho mo ka na. Ang trabaho ko mananatili sa tabi mo, Gabriel? Umiiyak na sagot ni Mary habang inahalikan ng kamay ng mogol. Sabi mo naman kung saan ako pupunta, susunod ka. Ngayon baliktad naman. Kung nasan ka, hindi ako aalis. Ang eksenang ito ng sakripisyo at pagpapakumbaba ng pamilya Da Costa ay nag-iwan ng matinding emosyon. Isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay kayang magpabagsak maging ang pinakamatigas na puso. Nilipad patungong Estados Unidos si Gabriel sa pamamagitan ng isang espesyal na medical evacuation jet. Di bumitaw si Mary sa kanyang tabi. Dinala ang bilyonaryo sa Johns Hopkins Hospital kung saan naghihintay ang pinakamahuhusay na surgeon sa buong mundo para sa isang napakaselan at delikadong triple heart bypass surgery. Ang gabi ng operasyon, ang pinakamahabang gabi sa buhay ni Mary. Nakaupo siya sa malamig na waiting room ng ospital, yakap-yakap ang maliit na Biblia at ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Kasama niya sa labas si Victoria na ngayon tahimik na ring umiiyak at nagdarasal. 100% ang blockages sa tatlong pangunahing ugat sa puso ni Mr. Da Costa. Paliwanag ng Amerikanong doktor bagong operasyon. Ang tsansang makaligtas siya 30% lamang. Ihanda ninyong inyong mga sarili. Dumadaloy ang mga oras. 1 oras, 2 oras, 5 oras. Ang bawat minutong lumilipas ay tila kutsilyong sumasaksak sa dibdib ni Mary. Ang takot na baka hindi niya na muling marinig ang barito ng boses ni Gabriel ang halos magpabaliw sa kanya. Panginoon, parang awa mo na, bulong ni Mary sa dilim ng gabi habang nakaluhod sa sahig ng waiting room. Nung bata ko, kinuha mo ang mga magulang ko. Tanggap ko po yon dahil ginawa mo silang bayani pero pakiusap. Huwag mo namang kunin ang lalaking nagturo sa akin kung paano muling mabuhay ng may pag-asa. Ibigay niyo po sa amin ang himalang ito. Matapos ang 7 oras, namatay ang pulang ilaw sa ibabaw ng operating room. Lumabas ang chief surgeon habang inuhubad ang kanyang surgical mask. Bakas ang labi na pagod ngunit may kasamang pagkamangha sa mukha nito. Mabilis tumayo si Mary, nanginginig ang buong katawan. Doctor, how is he? Please tell me he's alive. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ng doktor. It is a miracle, young lady.
Sa kalagitnaan ng operasyon, huminto ang kanyang puso ng 2 minuto. Akala namin na wala na siya, ngunit bigla na lang bumalik ang napakalakas na tibok. Tila ba may isang bagay o may isang taong pinaglalaban ng balikan sa mundong ito. The surgery was a complete success. Naiyak ng husto si Mary at napayakap kay Victoria. Ang ospital na binalot ng takot ay napuno ng luha ng kagalakan. Makalipas ang 2 araw sa recovery room, dahan-dahang nagkamalay si Gabriel. Ang silid ay tahimik, tanging ang tunog lang ng heart monitor ang naririnig. Ang unang pumasok sa kanyang paningin ay ang sikat ng araw mula sa bintana at ang mukha ni Mary na natutulog sa gilid ng kanyang higaan. Habang mahigpit pa ring hawak ang kanyang mga kamay, gumagalaw ang mga labi ni Gabriel sa ilalim ng kanyang oxygen mask. Bagaban tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan, pilit niyang biniga sa isang salita na nagpapatibok sa kanyang buong puso. Mary? Agad na nagising si Mary. Nang makitang nakatitig sa kanya si Gabriel at may buhay ng mga mata nito, hindi niya mapigilang mapaiyak habang hinahalikan ang mukha ng kasintahan. Gabriel, salamat sa Diyos, gising ka. Nandito ako, hindi ako umalis. Hikbi ni Mary. Dahan-dahang umiti si Gabriel. Pinalis ng kanyang hindalaki ang luha sa mata ni Mary. Narinig kita, Mary. Noong madilim ang paligid, narinig kong tinatawag mo ko. Kaya pilit kong ginigising ang puso ko dahil alam ko may naghihintay sa akin. Ang eksenang to ng pagkabuhay at himala ay magiging pinaka-trending. Ang emosyon ng tagumpay laban sa kamatayan at ang wagas na pag-ibig na nagdugtong sa kanilang dalawa ay mag-iiwan ng di malilimutang marka sa puso ng bawat manonood. Isang buwan matapos ang matagumpay na operasyon sa Amerika, bumalik sina Gabriel at Mary sa Pilipinas. Masigla ng itsura ng bilyonaryo, bumalik ang kulay ng kanyang mukha at ang dating tigas ng kanyang pangangatawan. Ngunit may isang bagay ang mas lalo nagpabago sa kanya. Ang kanyang mga mata mas lalo napuno ng init at pagmamahal sa tuwing nakatitig kay Mary. Isang gabi, inimbitahan ni Gabriel si Mary para sa isang espesyal na hapunan. Pagdating ng dalaga sa tagpuan, laking gulat niya nang makitang dinala siya sa isang marangyang pribadong yate na nakadaong sa Manila Bay. Ang buong paligid na papalamutian ng libo-libong maliliit na tila bituing ilaw at may banayad na tugtog ng biolin na sumasabay sa hampas ng alon. Suot ni Mary ang isang simpleng puting bestida na gawa sa isang lokal na manahi sa kanilang lumang komunidad. Isang patunay na sa kabila ng lahat, hindi pa rin niya nakakalimutan ang kanyang pinagmulan. Gabriel, napakaganda rito. Nakangiting wika ni Mary habang sumasandal sa rehas ng yate. Tanawa naglalaki ang ilaw ng lungsod. Pero bakit parang napaka-grandyoso naman ang hapon nito? At ano yung mga kamera na nandun sa gilid? Ngumiti ng misteryoso si Gabriel. Lumapit siya kay Mary, hinawakan na magkabilang kamay nito. Ang hapon na ito, Mary, ay para sa buong mundo. Sa hudyat ni Gabriel, nagsimula na ang isang live stream. Sa pamamagitan ng social media at YouTube channels ng Da Costa Enterprise, milyong-milyong netizens sa buong bansa at sa iba't ibang panig ng mundo ang sabay-sabay na nakatutok. Ang buong mundo ay nag-aabang ng sunod na hakbang ng pag-iisang dibdib ni Gabriel Da Costa. Humarap si Gabriel kay Mary. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon, ngunit puno ng katatagan. Mary, nung una kitang makita, nakita ko ang isang babaeng sugatan, iniwan at tinakpan ng mundo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nakita ko rin ang pinakamatatag at pinakamarangal na puso na nakilala ko. Simula ni Gabriel, habang ang mga kamera nakatutok sa kanilang dalawa. Nagsimula ng mamasa ang mata ni Mary. Binigyan mo ng kulay ang matanda, malamig at madilim kong mundo ng negosyo. At nung panahon na hinarap ko ang kamatayan, ang boses mo ang naging dahilan kung bakit pinili kong mabuhay, patuloy ng bilyonaryo. Ipagtatanggol kita noon sa harap ng universidad mo, pero ngayon gusto kitang ipagmalaki sa harap ng buong mundo. Dahan-dahan, sa harap ng milyon-milyong taong nanonood sa livestream, ang 45 taong gulang na transportation mogul ay lumuhod sa isang tuhod. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang pulang pelus na kahon at binuksan to. Isang maningning na diamante ang kuminang sa ilalim ng mga ilaw. Mary Santos, aking tagapagligtas, aking lakas at ang nag-iisang reyna ng buhay ko. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Mary habang ang mga luha niyang wagas na kaligayahan tuluyan ng umago sa kanyang mga pisngi.
Sa comment section ng livestream, milyong-milyong puso at iyak ng emosyon ang sumabog mula sa mga netizens. Ang kwento ng isang ulila at mahirap na working student na ngayon inaalalayan ng pinakamayamang lalaki ay naging isang pambansang inspirasyon. Yes, Gabriel. Yes. 1,000,000 beses na yes? Umiiyak na sagot ni Mary. Mabilis na tumayo si Gabriel, sinuot ang singsing sa daliri ni Mary at binuhat ang dalaga habang marahantong iniikot sa hangin. Sa gitna ng karagatan, sa ilalim ng kalangitan, sumabog ang mga makukuling na paputok na nagbibigay liwanag sa gabi. Ang eksenang ito ng proposisyon ang magiging pinaka-viral na video. Isang sandali ng tagumpay ng pag-ibig, prinsipyo at tadhana na hindi malilimutan ng sino mang makakapanood. Ang simoy ng hangin sa Tagaytay ng umagang yon may dalang kakaibang lamig, ngunit sa loob na isang maliit at tubang kapilang gawa sa bato, umaapaw ang init ng pagmamahal. Ayon sa kagustuhan ni Mary, hindi sila nagdaos ng isang marangyang kasal sa dambuhalang katedral. Nais niya ng isang simpleng pag-iisang dibdib, pribado, tapat, nakasentro sa sagradong pangako. Dumating ang mga piling panauhin. Ang mga matatapat na kasambahay ni Gabriel, ang iilang mga naging kaibigan ni Mary sa universidad at si Victoria na nakaupo sa unahang hanay habang tahimik na pinupunasan ang kanyang mga luha ng kagalakan. Wala nang hidwaan. Ang pamilya Da Costa ay buong puso nang nakayoko sa pag-ibig na nagligtas sa kanilang pamilya. Sa unahan ng altar nakatayo si Gabriel. Nakabarong Tagalog siya na gawa sa pinong pinokpok na pinya. Kahit kilala siya sa buong mundo bilang isang matikas at walang kinatatakutang mogul, sa mga sandaling ito nanginginig ang kanyang mga kamay. Walang tigil ang pagna-nervous breakdown ng bilyonaryo habang naghihintay. Bigla, tumugtog ang marahang tugnog ng organo. Bumukas ang pinto ng kapilya at pumasok ang liwanag ng umaga kasabay ng paghakbang ng pinakamagandang babae sa buhay ni Gabriel. Si Mary, suot ang isang simpleng puting kasuotan na walang kumikinang na mahiyas o mamahaling kristal. Gawa ito ng isang lokal na mananahi mula sa kanyang dating mahirap na komunidad. Ang komunidad na hindi niya kailanman ikinalubog ng dumi, kundi naging patunay ng kanyang dangal. Sa kanyang mga kamay, imbes na mamahaling bulaklak, hawak niya isang maliit na kwintas na may pendant ng larawan ng kanyang mga yumaong magulang. Hindi siya nag-isa sa paglalakad, alam niya, kasabay niya ang espiritu ng kanyang ina at ama na nag-aalay ng buhay para sa pamilya ng lalaking naghihintay sa kanya sa altara. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tuluyan nang bumigay ang matikas na bilyonaryo. Ang 45 taong gulang na si Gabriel Da Costa ay napaiyak sa harap ng lahat habang pinapanood ang kanyang 23 taong gulang na magna cum laude at assistant na naglalakad patungo sa kanya. Ang luhang yon, luha ng pasasalamat sa tadhana. Nang marating ni Mary ang altar, dahan-dahan, kinuha ni Gabriel ang kamay ng dalaga at tinalikan ito ng matagal. "You are so beautiful, my Mary," bulong ni Gabriel, basag ang boses. "Salamat, aking bilyonaryo," nakangiting tugon ni Mary. Habang pinupunasan ng luha sa pisngi ni Gabriel. Sa gitna ng seremonya, sumapit ang oras ng pagpapalitan ng kanilang mga personal na banata ng pag-ibig o wedding vows. Humarap si Gabriel kay Mary, mahigpit na hawak ang kanyang mga kamay. "Mary, sa loob ng 45 taon ng buhay ko, akala ko ang tagumpay na susukat sa lawak ng imperyo at sa dami ng ari-arian. Nabuhay ako sa malamig at madilim na palasyo, natatakot magtiwala na natiling mag-isa. Ngunit dumating ka. Isang gabi nagising ako na katabi ang isang babaeng sugatan ng puso, ngunit may tinatagong prinsipyo na mas matigas pa sa brilyante. Tinanggihan mo ang pera ko. Tinanggihan mo ang marangyang buhay na iniaalok ko dahil ang gusto mo yung aking respeto at pag-ibig. Mary, nung huminto ang puso ko sa ospital, ang mukha mong nakita ko sa dilim. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay. Pinapangako ko sa harap ng Diyos at ng iyong mga magulang na habang may tibok ang pusong to na iyong sinalba, ikaw lang ang reyna, ang buhay at ang habang buhay kong iingatan." Naiyak ang buong kapilya. Inihanda ni Mary ang kanyang sarili, huminga ng malalim at tumingin sa mata ng kanyang kasintahan. "Gabriel, nung nawala ang aking mga magulang sa edad na 5, inakala kong pinagdamutan ako ng mundo. Nabuhay ako sa hirap, puyat at gutom.
2 trabaho, kaunting tulog. Pilit tinataguyod ang aking sarili habang tinatapakan at niloloko ng mga taong akala ko'y nagmamahal sa akin. Nung gabing nagising ako sa tabi mo, natakot ako. Pero di ko akalaing ang gabing yon ang magiging simula ng aking kaligtasan. Gabriel, hindi mo lang ako binigyan ng matutuluyan. Binalik mo sa akin ang aking dangal. Pinagtanggol mo ko nung walang sino man ang gustong tumayo para sa akin. Nangako ko na di ko gagamitin ang yaman mo. Dalang yamang hinahangad ko yung yakap mo gabi-gabi at ang kapeng tinimpla mo para sa akin habang nag-aaral ako. Ngayong araw, hindi lang ako nagpapakasal sa isang Gabriel da Costa na bilyonaryo. Nagpapakasal ako sa Gabriel na aking kabalyero, aking kakampi at aking tahanan. Habang buhay, Gabriel, ako ay sayo. Pinahahayag ko kayo bilang mag-asawa. Wika ng pari na may ngiti sa mga labi. You may now kiss the bride. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha. At sa gitna ng palakpakan at duha ng mga saksi, pinagsaluhan nilang isang matamis, matagal at wagas na halik ng kasal. Hindi na itong halik sa ilalim ng ulan na puno ng takot at sakit. Ito ay halik ng tagumpay at kapayapaan. Pagkalipas ng 5 taon, isang malawak na hardin sa harap ng mansyon ng mga Da Costa ang napupuno ng tawanan. Ang araw unti-unting lumulubog, nag-iiwan ng kulay gintong liwanag sa paligid. Si Mary na ngayon isa ng matagumpay na corporate director ng sarili nitong foundation na tumutulong sa mga working students at mga ulilang bata ay nakaupo sa isang wooden bench. Suot pa rin ang kanyang simpleng ngiti. Sa kanyang kandungan mahimbing na natutulog ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki na may kulay pilak na hibla ng buhok sa gilid tulad ng kanyang ama, si Gabriel Jr. Mula sa likod, dahan-dahang lumapit si Gabriel. May bitbit siyang 2 tasa na mainit na kape. Pinatong niyang isa sa lamesa at marahang niyanig ang balikat ni Mary bago umupo sa tabi nito at humalik sa kanyang pisngi. Pinagtimpla kita ng kape, aking magna cum laude. Bulong ni Gabriel na may ngiti habang nakatingin sa kanilang natutulog na anak. Napasandal si Mary sa matibunong balikat ni Gabriel. Salamat, Gabriel. Alam mo, tuwing naaamoy ko ang kape mo, naaalala ko kung paano tayo nagsimula. Isang gabi ng pagkakamali, isang gabi ng kalasingan. Na dinala tayo sa isang wagas na pag-ibig. Niyakap ni Gabriel si Mary ng mahigpit gamit ang kanyang isang braso habang pinapanood ang payapang mukha ng kanilang pamilya. Hindi yon pagkakamali, Mary. Yon ang paraan ng tadhana para sabihin na kahit gaano kagulo ang mundong pinagmulan mo, may isang gabi na nakalaan para baguhin ang buhay mo. Tumanaw ang mag-asawa sa papalubog na araw. Ang kwento ni na Mary at Gabriel ay natapos hindi dahil sa yaman ng isang bilyonaryo, kundi dahil sa yaman ng 2 pusong nagkasundo na maging lakas na isa't isa sa gitna ng bagyo ng buhay. Isang pagtatapos na mag-iiwan ng malalim na bakas, inspirasyon at luha ng ligaya sa bawat viewer. Patunay na ang tunay na pag-ibig ay walang pinipiling edad, estado o nakaraan. Ito ay habang buhay.